Amen? Handa na ba tayo? Nasa discipleship pa rin po tayo. Pag-usapan natin about shaping. Ano ba yan? Puro shaping na lang. Hindi pa ba ako nasa-shape? Tanungin mo sarili mo, hindi pa ba ako nasa-shape? Ha? 1, 2, 3, sabihin natin, hindi pa ba ako nasa-shape? Anong sabi ng sarili mo? Hindi pa. Okay. Let me start with alam mo yung kantang ito, common to sa boys ewan ko sa mga girls. Masakit tanggapin ang katotohanan. Sunod. Pag wala kang pera, wala ka ring kaibigan. At very common, yan, narinig natin yun. Sabi natin, somehow, parang tama, no? Based on my experience, gumagano'n pa kayo. Pero, di ba, kasama rin dito yung mga, laging payo ng mga magulang. Ano ba yung mga payo ng magulang? Naku, kaya ka lang dyan kasi may pakinabang ka, pero pag wala na, iiwanan ka din yan. O, nagsisimula pa lang tayo, tahimik na kayo. Hello? Tama? Kung bakit natin pinag-uusapan yan? Because we're talking about discipleship. At sa discipleship, there is a cost. Sabihin lagi may kapalit. Amen? Hindi pwede, kasi sa mundo ngayon, sa atin, sa panahon natin ngayon, madali na lang tanggapin, madali na lang maging Kristiyano. Madali. Pumunta ka lang ng church, umatin ka ng Kristiyano na ako. And that's the end of my story. Ganun na lang ba yan? At sa panahon ngayon, yung mindset natin is, sa church especially, ganito. Ano ba yung mapapala ko sa church? Pag nagsimba ba ako, ano ba mangyayari sa akin? Ano bang maitutulong sa akin yan? Pa-charge pa ako. Hello? Ang aga, no? Naisip niyo ba yan? Ganun yung mindset sa panahon ngayon, sa mundo natin, sa mga tao. Ano bang pakinabang ko dito? May tanong niyo ba sa mga sarili niyo yan? Diba? Siyempre, na kay Lord yung kaligtasan. I need. Diba? Pag nasimbahan ka, may peace. Baga, more on benefits sa atin. Hello? But ang tanong is, willing ba tayo mag-undergo ng discipleship o yung cost of being a disciple of God? Of Christ. Diba? Si Lord, direct to the point siya. Hindi naman sinabi yung pagsunod sa akin easy. May narinig ba kayong ganon? Follow me and chill. Follow me and you will be blessed. At hindi ka na maghihirap sa mundo. Hindi ka makararanas ng ganito. Narinig niyo ba yon? Nabasa niyo ba sa Bible na may ganon? Hello? Meron ba? Si Lord hindi mahilig mag-sugarcoat ng mga word para lang tanggapin ng tao. Direct to the point. Masaktan ka na kung masasaktan ka. Di ba? Kaya nga, bato-bato sa langit ang tamaan, bote nga. Ayan, bote nga. Kasi at least may nangyayari sa atin. Kung bakit sinasabi ng Lord to, gusto ng Lord mag-isip ka. At yung pagsunod sa Panginoon, hindi to madaling bagay. Alam niyo yan sa sarili niyo. Amen? Ang pagsunod sa Panginoon, hindi madaling bagay yan na ginagawa natin. Kaya very, in-emphasize ng Panginoon yan sa salita niya, na yung pagsunod sa akin, hindi biro, hindi laro. Okay? At yun yung pag-aaralan natin sa umagang ito. And I hope, maging handa yung mga puso natin. Yung 4Bs nyo, nakakalimutan nyo na. Hindi na kasi napapaalala. Dala ba lagi ang 4Bs? Konti na lang, tingnan mo.
Amen? Kung importante sa atin ang salita ng Diyos, importante to sa atin yung mga bagay na to. Okay? Para tayo nasa palasyo at si Auntie Claire yung nandito, magsasalita, susulat natin, yun yung ibabahagi natin. Ayun yung kaiba. Parehas na parehas yung style, pero ganun na ganun tayo. Kaya kailangan merong ganun. Sulat tayo. Okay ba yun? Kasi, pwede bang makinig na lang ako, huwag na magsulat. Nasa iyo yan. Kung ayaw mo ng paglago, personally, it's up to you. Alam naman ni Lord ang puso ko. Oh, it's up to you. Sige na. Makikipag-argue pa tayo. It's up to you. Alam ni Lord ang puso mo. Yes, alam ni Lord ang puso mo. But, lahat ng naririnig mo, dapat ina-apply. Kasi nandun yung growth when application comes. Application, ginagawa natin sa mga sarili natin. Okay ba yan? Hello? Naku po. Parang nagiging emotional na kayo agad. Okay? At ang passage na to, sabi doon, large crowd. Tama? Tama? Marami kasi ngayon, nag-yes lang lagi sa Lord. Oh. Yes, yes Lord, yes Lord. Opo, opo, based sa kanilang emosyon, base sa kanilang excitement. No? But, pag yung pagpunta sa church, yung pagsunod sa Diyos, yung pagtanggap sa Diyos, medyo dumadaan na sa tinatawag natin bottleneck, kung saan nahihirapan ka na, ayaw na. Bahala na kayo dyan. Kasama nyo lang ako sa ginhawa, pero hindi nyo ako kasama sa hirap. Ganun ba ang discipleship? Ganun ba ang pagsunod sa Diyos? Hello? Ayan. Ngayon, pag-usapan natin, what does really mean yung pagsunod sa ating Panginoon? And willing ba tayo na mag-pay ng cost? No? Kasi yung pagsunod sa ating Panginoon, it is a life-changing commitment. Hindi lang tayo tinawag ng Diyos para maging disipulo, kundi para danasin o tanggapin yung mga cost na yan, yung mga kabayaran ng pagiging disciple ng ating Panginoon. Ang question is, itutuloy pa ba natin itong pag-aaral natin? Ayaw nyo na. Tutuloy pa ba natin? Willing pa ba tayo na maging better person, better na alagad ng Diyos? Na hindi lang tayo umaattend ng Sunday, kundi matatawag tayong disipulo ng ating Panginoon. Hindi lang basta disipulo ang hinahanap ng Diyos, a true disciple. At ayan ang pag-aaralan natin ngayong umaga. The title is 1, 2, 3, pakibasa po. Ayan. Naisip niyo ba? It is possible yung commitment natin laging may cost. Tama? Ano bang purpose ng pag-surrender natin sa Panginoon? What do you think? The purpose of our surrendering sa ating Panginoon. Ayan. Large crowds, maliit na po masyado. Ayan yung binasa natin kanina. Traveling with Jesus and turning to them, if anyone comes to me and does not hate, kung mapapansin niyo, ano ba to? Bakit kailangan maging hate? Hate father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, even their own life, such a person cannot be my disciple. And whether does not carry their cross and follow me, cannot be my disciple. Putulin ko kayo sa bagay na yan. Sinasabi niya yung sa mga tao na to, possible yung, kasi yung mga tao na to, sila yung crowd sumusunod kay Jesus. At hindi lahat ng sumusunod kay Jesus ay gustong maging disciple. Para sa atin, hindi lahat ng nasa church gustong maging disciple. May mga pumupunta sa church, ito isang masakit na katotohanan. May pumupunta sa church kasi marami akong kaibigan sa church. Okay naman kami dito, no? Sa Miracles, yung mga ganon. Minsan, curious ka lang, ano bang meron sa SOF?
Diyan kayong large crowd na yan, yan yung may gusto lang silain o kumuha ng mali dun sa ginagawa ni Jesus Christ. Kaya hindi lahat yan gusto maging disciple. Kaya sinabi ng ating Panginoon itong mga bagay na ito. Actually, this yung final journey ng ating Panginoon habang nandito siya sa lupa. Habang di pa siya ipapako sa krus. Okay? Because people, that time, diba, pinangako ang tagapagligtas, gusto nila maligtas. Gusto nila mapagpala sa mga salita ng ating Panginoon. At syempre, bilang mga tao na umati ng church, we long for hope sa ating Panginoon. Hello? Kaya hindi lahat gusto maging disciple. Kaya kanina, yung pakinabang lang yung gusto. How about kung ano yung magagawa natin? Diba? Pagdating sa ganun, wala na yun. Ibang usapan na yun. Diba? Sabi, mag-church lang eh. Wala naman sinabing magtrabaho sa church. Sabi, mag-church lang. Pagkakaalam ko, pag nag-church lang, pupunta ka lang sa Sunday. Uupo, papalakpak, makikinig. Pag na-touch, oh, thank you, Lord. That's all. Finish. Ganun ba? Tingin natin? Hello? Ganun po ba ang tingin natin? Andiyan pa ba kayo? Alam niyo, nakakatuwa si Lord. Kasi itong salita na to, very direct to the point and confrontational. Hindi niya tayo binibi sa part na yun. Yung mga tao na yun na sumusunod sa kanya, dinil niya yun. Nasunod sa kanya lahat, ano sabi niya dyan? You cannot be my disciple pagka hindi mo ginawa to. Hindi para paalisin sila, hindi para itaboy sila, kundi para salain sila. Kung sino ba talaga rito yung mga committed at hindi committed? Lord, more. Amen? Hindi para ipagtabuyan yung mga tao, kundi para malaman kung sino yung puro. Handa na ba kayo? What does it really mean to follow Jesus? Ano ba talaga ibig sabihin yung pagsunod kay Kristo? Ayun po yung pag-aaral natin ngayong umaga. Yan. Kung meron po kayong mga panulat, picture nyo na lang din, okay? Number 1, Christ must be loved above all. Number 2, the cross must be carried daily. Tandaan natin, ha? And number 3, the cross must be faced honestly. Okay, yan ang pagbubulay-bulayan natin ngayong umaga na to. At sabi dyan, number 1, Christ must be loved above all. If anyone comes to me, does not hate, sabi ko kanina, father and mother, wife and children, brothers and sisters, even their own life, such a person cannot be my disciple. Kung bakit niya sinasabi to, because in Jewish society, ang pinapahalagahan ng mga ito ay about family. Masyado silang nakatutok doon. At nung sinabi ni Jesus tong hate, parang nakakagulat naman to, kailangan magalit. Di ba? Parang nakakagulat yun pagka nabasa mo tong salita na to. Hindi ko nga nakita si Jesus eh. Hello? Andiyan pa ba kayo? Tapos, dahil sa kanya, kailangan ko magalit sa mga pamilya ko. Actually, hindi naman talaga tungkol to sa about itong literal na galit. Hindi naman yon. No. Ang gustong palabasin dito ng ating Panginoong Kristo ay mas angat siya sa iba. Mas angat siya kaysa sa mga tao na yan. Okay lang ba sa'yo? God must be first, second na lang yan mga bagay na yan. Hello?
Kasi medyo may kayabangan tayo sa ating mga buhay. Sinasabi natin minsan, hindi ko kailangan ng Diyos. And that's nakakalungkot na isang na bagay sa buhay natin. Pagka dumating ka na sa punto na yan, ibig sabihin, napakalayo mo na sa Diyos. Okay? It's about comparison. Okay? Yung sinasabi doon, hate. Ibig sabihin, lamang lang ang ating Panginoon. Kasi sangayon sa utos yan ang ating Panginoon. Okay? Christ must be loved. Ibig sabihin yan, Jesus must be our greatest relationship above all. Si Lord yung primary. At yung iba, secondary. Okay ba yan? Hello? Para pag dumarating yung time na yung pamilya mo, yung kaibigan mo, yung nagiging hadlang sa pagsunod mo sa Panginoon, yung love na yan, yung magde-decide kung saan ka talaga. Meron ganon, tama? Hindi naman lahat dito kasama pamilya, tama? Minsan yung pamilya mo pa yung pumipigil sa'yo para maglingkod sa Panginoon. Diba? Katulad nung naikwento ko sa inyo nung nakaraan, one of my fellow seminarians, tinanggalan siya eh. Okay na eh. Okay na ako, may kotse, may bahay, sagot pa yung pag-aaral ng mga anak ko. Pwede naman mag-church ka na lang eh. Ba't magpapastor ka pa? Ay, yung deal sa kanya. Ang hirap. Sa part na yon. Pero, siyempre, yung pagmamahal sa Diyos, yun yung nagdi-decide kung ano ang pipiliin niya. Hello? Nandiyan pa ba kayo? Jesus must be our ultimate priority. Nako. Ibang usapan na yan, Pastor, pagka ganyan. Ano bang ibig sabihin nun pag sinabing ultimate priority natin ng Panginoon? Ibig sabihin, sa mga decision making natin, si Lord ang priority natin. Sa mga goal natin sa buhay natin, siyempre, even sa ating karakter, yung mga pinahalagaan natin, mga values, dapat si Lord yung priority natin. Kasi lahat naman tayo mayroong personal desire. That yung personal desire na yan ay ang priority, mabigyang kaluguran ang ating Diyos. Amen? At ang uri ng pagmamahal na ito, ito yung nag-aayos ng ating buhay. Mag-aayos yung relasyon natin. At nakaalan yung buhay natin sa Diyos at siyempre sa salita ng Diyos. Ang ibig sabihin nito, hindi si Jesus ipipit mo lang sa schedule mo. Nagigets nyo? Oh, Jesus, ano ka? 3:00, diyan ka pumasok. Do you get it? Diyan pang 3:00 ka lang. Ayan. Hindi ganon. Dapat si Jesus yung nagpapaandar ng buhay natin. Hello? Amen. Amen? Dapat si Jesus yung nagpapaandar ng buhay natin. Huwag mo kuhain yung manubela. Minsan marunong ka pa eh. Surrender yung buhay natin sa Panginoon. Sino pa? Huwag kami ng manubela. Huwag ikaw. Pakasan ka pumunta eh. Amen? And number 3, Jesus must be our deepest loyalty. Yan. Sa time na mayroong conflict, sa time na mayroong persecution, mga decision making, yung loyalty natin dapat, above all else, dapat na kay Lord. Pagdating sa pagdidesisyon natin sa sarili natin about pleasing God and pleasing the people, dapat piniplease mo yung Diyos, hindi yung tao. Kasi yung taong yan, okay siya ngayon sa'yo. Pero pagdating ng araw, possible yan, iwanan ka yan eh. Kasi hindi naman yan yung tao na
Hindi mamamatay eh. Mawawala't mawawala yan. Iiwanan at iiwanan ka yan. Kaya nga sabi ng Diyos, yung loyalty mo nasa Lord. Para kahit nasang lugar ka, kahit mawala na yung mga SOF family mo sa'yo, naglilingkod ka sa Diyos. Bakit? Naglilingkod ka lang ba dahil kasama mo yung mga yan? Ganun ba yan? Oo, it is part ng buhay natin, nakasama natin ng church. Pero tinutukoy dito about loyalty, ibig sabihin personal. Personal nating pagkakilala sa Diyos. Na sa panahon na tumalikod na silang lahat, ikaw, natili ka. Hindi nakadepende yung pananampalataya mo sa iba. Nagigets niyo po? Hello? Dahil yung totoong pagmamahal sa ating Panginoong Jesucristo ay napapatunayan dun sa mga bagay na medyo mahirap na. Pag madaling bagay lang, okay lang eh. Ba't hindi doon napapatunayan yung totoong pag-ibig sa Diyos? Ang totoong pag-ibig sa Diyos napapatunayan pag nahihirapan ka na at pinipili mo pa rin sumunod sa kabila ng mga nararanasan mo. Nahirapan ka ng bumangon, pinipilit mo pa rin sumunod. Nahirapan kang magbasa ng Biblia, pinipilit mo pa rin sumunod. It's about obedience. Intentional, hindi yung base sa pakiramdam. Gusto ko magsimba ngayon. Parang feel ko magsimba ngayon. Parang feel ko umattend ng prayer meeting. Parang feel ko mag-testimony ngayon. Parang, hindi po yun ganon. Yung totoong pag-ibig sa Panginoon, napapatunayan dun sa mga challenges, testing, struggle in life, dun napapatunayan kung talagang mahal mong Diyos. Na sa kabila ng mga bagay na yon, gusto mo pa rin magmahal. Mahalin ng Diyos sa buhay mo. Amen? At ang sabi dyan sa Deuteronomy 6, kung bakit actually, meron to sa Old Testament pero gusto ko ipakita sa inyo that the Old Testament may kaugnayan yan sa New Testament at the same time sa panahon natin ngayon. Okay? Sabi doon, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all. Ano po napansin nyo? All. Siyempre, with all. Amen? Lahat. Lahat daw. Tingin nyo, naibibigay natin with all our heart, with all our soul, with all our strength. Do you think na ibibigay natin? Hello? Doon lang sa with all our heart. Mas gusto mo pang kachat siya kaysa magbasa ng Biblia. Hindi naman masama, siguro, di ba? But pagka siya na yung buhay mo, medyo problema tayo. Do you think na ibibigay yung puso natin sa Panginoon? Si Jesus ba talaga yung number one sa puso natin? Kahit na usapang pamilya, pinipigilan ka ng tatay mo, wag ka muna mag-church ngayon. Ano tayo ngayon? Maghugas ka muna dyan. Si Jesus ba ang number one sa relationship mo? Si Jesus ba yung number one dun sa mga pangarap mo sa buhay? Hello? Ay nga, Lord, thank you. Pabigat na tong mga mensahe mo sa amin. Una, generous lang eh. Okay na maging generous eh. Ba't kailangan pa maging disciple? Diba? Pero, praise God, may tinuturo ang Diyos sa atin. Ayaw ni Lord na tagabutas ka lang ng upuan dito. Gusto ni Lord, lalabas ka at magdadala ka dito, problema natin, yung church, problema natin, yung upuan, kinukulang na tayo. Okay? Ibig sabihin, loving Jesus means it is our greatest relationship sa lahat. No? More than our family and friends. Mahirap man tanggapin ito, pero yun ang totoo. Kasi lahat nga ng bagay na yan, iiwan ka. Lahat ng tao na yan, iiwan ka.
At yun ang totoo ng buhay. Doon lang tayo sa totoong nangyayari sa buhay natin. Huwag na tayo magpa-Cinderella na more on fantasy. Totoo tayo. He is our top priority more than anything sa ating mga buhay. No? At siya siyempre, yung loyalty natin, nasa Diyos. Kahit anong mangyari, kay Lord ako. Kahit mapunta pa ako ng UAE, kay Lord ako. Amen? Mapunta pa ka ng Abu Dhabi, kay Lord ako. Mapunta ka na ibang church, kay Lord ka. Hindi mo problema sa iyong pastor. Mahirap pag dalawa kasi yung pinaglilingkuran mo eh. Hindi malaman kung saan ka talaga eh. Kaya ngayon loyalty nasa Diyos lang eh. Amen? Amen? Okay ba kayo doon? Okay. Ito pa. Ito mas palala ng palala yan ha. Okay lang kayo? The cross must be carried daily. Sabi sa verse 27, and whoever does not carry their cross and follow me cannot be my disciple. Sa dami ng tao na to, sinabihan ni Lord yon. Kung hindi nyo dadalhin ng cross nyo, hindi kayo magiging disipulo ko. Ano ba ibig sabihin ng cross? In that culture, yung cross, hindi naman yun ibig sabihin sa atin, ang significance sa atin is our salvation. But that time, ang ibig sabihin ng cross doon, ano? Ano? Meron ba nakakalam? It's about death. Pagdurusa. Kahihiyan. Ayun ang ibig sabihin ng cross. Pag tinanong mo yung cross sa mga Roman people, ayun ang ibig sabihin sa kanila yan. Pagpapahirap. Execution. Okay? Kasi nabi carry your cross. Kasi yung pagsunod sa Panginoon ay hindi nga madali. Nandun yung kahihiyan. Tayo pa naman, mapapride tayo masyado. Tao tayo. Pride talaga. Konting kipot. Suffering. Nandiyan pa rin yan. Even death. Huh? Death sa atin, sa sarili natin. Possible sa mga ego natin. Death sa comfort zone. At the same time, dito sa mga pangarap natin sa buhay, dito sa mundong ibabaw. Okay? Carrying means dying self daily. Amen? Ang ibig sabihin ng cross, hindi lang yung physical death. Tandaan natin yan. Hindi lang yan kamatayan sa physical. But dying self daily, yung desire, selflessly desire, pati yung pride, pati yung sin, yung sinasabi natin kanina, dapat ayun yung namamatay. It is about denying ourselves and choose yung kagustuhan, yung will ng Diyos sa buhay natin. That's dying to self daily. Ayun ang ibig sabihin ng carrying your cross. Mamatay ka sa sarili mo araw-araw at si Kristo yung mabubuhay. Hindi siya madali, no? Lalo pag may mga pasaway ng mga anak, pasaway ng mga magulang, meron ba nun? Pasaway ng mga kaibigan, pasaway ng mga kapatid, madali ba yun? Ang sabi ni Lord, diba? Luke 9:23, and He said to all, if anyone would come after me, let him deny himself. Take up his cross daily and follow me. Yun daw. Kung gusto mo maging disipulo ni Kristo, tagasunod ni Kristo, deny yourself. Kaya ang pagiging Kristiyano, lagi sinasabi, ang pagiging Kristiyano is about denying ourselves. Na yung pag-ibig ni Kristo na yun ay ipapakita mo. Yung pagmamahal ni Kristo, kung paano ginagawa ni Kristo yung mga bagay na to. Pero malalaman mo yun, pagka nagbabasa ka ng Biblia, hindi mo malalaman yun pag hindi ka nagbabasa ng Biblia. Kaya kung ano-ano na lang nagiging response mo. But when you read the Bible, yung response nandoon.
kung paano magre-respond sa mga ganyang estado, sa mga ganyang sitwasyon ng ating buhay. Amen? Hello, nandiyan pa ba kayo? We are no longer living sa ating mga sarili-sariling agenda sa buhay. Nung tinanggap mo si Kristo, nakipag-isa ka na kay Kristo, wala na yung dating pagkatao mo. Wala ka na. Si Kristo na nabubuhay sa'yo. Ano ba yan? Ba't hindi ba pwedeng ako na lang mabuhay sa sarili ko? Marami na naman tayong mga argue sa sarili natin. But, tanda nyo, marami tayong question in life. Totoo yan. Maraming katanungan dyan sa utak mo na gusto mo mabigyan ng kasagutan. Kaya nga minsan, hinahanap mo yun sa church. Tama? Hello? Kaya napunta sa church kasi baka doon mo makita yung mga katanungan na yan. Yung mga kasagutan ng tanong mo sa buhay mo. Kaya I encourage you, not just attend, but read the Bible, sarili nyo. Kasi nandiyan, kung paano nangungusap ang Diyos doon sa lingkod niya, lahat tayo. Anak tayo ng Diyos eh. Amen? Amen? Wala na tayo sa buhay natin na to, nabubuhay tayo para kay Kristo. Okay? Okay? Para sa will ng Diyos, yung purpose ng Diyos sa buhay natin. Kung saan ba talaga tayo pupunta sa buhay natin na to. Doon tayo mamumuhay. Maliwanag po? Okay. Carrying cross means willingness to suffer for Christ. Ha? Ibig sabihin nito, ready ka na. Carry yung cross, ready ka na. Naharapin yung mga hamon na yan. Kahit medyo mabigat yan. Kahit medyo mahirap. Ready ka na. No? Willing ka na. Na pinipersecute ka, okay lang sa'yo. Na kahit nasasaktan ka na, okay lang sa'yo. Ganun talaga. Sabi ng salita ng Diyos, di ba? Indeed, all who desire, yun nga lang, who desire, to live a godly life, Christ Jesus will be persecuted. Yan ang salita ng Diyos. Lahat ng gustong mamuhay sa pagiging maka-Diyos, pinipersecute. Dalawang klaseng persecution yan. Tandaan nyo, yung napag-aralan natin. Kung naaalala nyo pa. Okay? Yung unang persecution dahil sa pagsunod mo kay Kristo. Yung pangalawang persecution dahil sa ginagawa mong mali. Hello? Pero lahat, gusto, ang sinasabi rito, yung godly, yung nagdi-desire na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Yung pagiging maka-Diyos, marami talaga. Marami kang kalaban. Kahit kapwa mo mananampalataya, they're expecting something from you. Yun yung katotohanan. Kaya sabi ng salita ng Diyos, careful how we walk. Not just unwise, but wise. Mag-ingat tayo. Be careful. Bigyan mo ng priority kung paano ka lumalakad. Bigyan mo ng sabihin ng pag-iingat. Kasi lahat ng tao, they're expecting. At ipapersecute ka nila base sa kanilang nakikita. Pero kung ikaw ay na kay Kristo na, isa rin namumuhay sa katuwiran ni Kristo, I don't think so you persecute your kapatid. Okay? Mas gusto mong mahalin na lang yan kaysa persecute mo pa. Okay? Kasi walang mapapala. No? At hindi ginagawa ng mga hindi, ng mananampalataya yung mag-persecute ng tao. Okay, dahil lahat nga tayo kinahabagan ng Diyos, huwag mo ipagyabang na bakit ka nandyan ngayon sa kinalalagyan mo. Okay? Walang ganoon. Pinabasag natin dito yung mga kayabangan ng buhay. Kayabangan ng sarili. Oo, may narating ka. Pero ano ba? 6 feet below the ground ka lang din naman. Wala ka pang dala. Hello? Alam niyo yung kwento ni Alexander the Great ba yan?
Yung request niya bago siya namatay? One of the protege of, hindi ako nagkamali, is Plato. Kasi dire-diretso sila, mga philosopher. Namatay si Alexander the Great, ang request niya, ang magdala ng kabaong niya, mga doktor. Pinakamagagaling na doktor. Ewan ko nakita nyo na. May illustration na yan sa social media. Diba? Tapos, inutos niya na that time, habang naglalakad siya papunta sa libingan niya, ikalat lahat ng kayamanan niya. Doon sa dadaanan. At pangatlong request niya, nasa coffin siya, nakalabas yung mga kamay niya. Ganon. Kung bakit wala tayong pag-aaral, kasi gusto niya emphasize, tignan ito, ang utak nito, that even yung pinakamagagaling na doktor, hindi kayang hadlangan yung kamatayan. Nagagets niyo po? Magagaling na doktor na yon. Pero bakit nandun siya? Bakit nakahimlay siya? Diba? At yung kayamanan niya, ikinalat. Kasi walang pakinabang sa kamatayan niya yun. Anong silbi nun? Wala. Hindi nga. Extension of life, oo, pero yung sabi mo makakatulong sa'yo para mabuhay ka, malabo yan. Wala pang ganun. Okay? Bakit labas ang kamay? Kasi gusto niyang emphasize na pag nawala ka na sa mundong ito, finish contract ka na, wala kang dala. Kaya wala kang dapat ipagmayabang eh. Yung tao na yun, the great na nga ang title sa pangalan eh. Tapos ikaw, wala pang the great eh. Nagyayabang ka na. Hello? Amen? To live a godly life, maraming magpe-persecute sa atin. Sa pagsunod sa ating Panginoon sa Kristo, don't expect na comfort lang. Huwag kayong mag-expect lang ng comfort. Expect battle. Dahil labanan talaga to. Yung pinasok nyo. Hindi labanan na pakikipag-away ka. But labanan, sarili mo. Yung kagustuhan mo sumunod sa Diyos, yung willingness. Kaya yung word willingness eh. Okay? Ba't huwag ka mag-alala? Kasama mo naman si Lord sa lakarin mo na yan. Amen? Hello? Ayan. Para nagkakaintindihan tayo pare-parehas. Next. Wala. Wala. Ayan. Full commitment to follow Jesus. Thank you. Ayan. Ibig sabihin ng carrying cross, full commitment. Kasi yung carrying cross, hindi ito yung one time, big time lang na gagawin natin sa buhay natin. It is an act. It is a lifestyle of obedience sa ating Panginoon. Ang total commitment. No? Tandaan nyo, si Jesus, kasi full commitment to follow Jesus. Yung purpose ni Lord dito is to save us. Okay? Kailangan mapako siya. Eh nung kung time ba na nahirapan si Jesus, tama ka na nga, pinalo mo, ayoko na. Ano tingin nyo? Ano mangyayari sa atin ngayon? Di ba? Kasi mahirap yung naranasan niya. Pero nung nahirapan siya, kung tumigil siya, ano na tayo? Kaya ang pagsunod kay Kristo, hanggang dulo. Hindi lang kung gusto.
At hindi lang pag komportable ka na. Hello? Ganun ba tingin natin? Kaya sabi sa Philippians 3:8, indeed I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For His sake I have suffered the loss of all things and count them a rubbish in order to gain Christ. Makamtan ko lang si Kristo. Binibigyan walang halaga ko yung mga bagay na yan sa mundo. Si Christ lang, okay na. Amen? At ang totoong Kristiyano ay the more na nahihirapan, mas lalong nagpapatuloy. Hindi pag nahirapan, humihinto. Hello? Ganun ba tayo? Pag nahirapan, ayaw na. Bahala na kayo dyan. Hindi yun ang totoong Kristiyano. Ang totoong Kristiyano, habang nasusugatan, mas lalong tumatapang. Amen? Kasi yung mga nananalo sa labanan, sila yung mga hindi sumusuko sa laban. Hello? Amen? May nanalo bang sumuko sa labanan? Sila yung mga hindi sumusuko sa laban at nagpapatuloy. Jesus called us hindi yung sa comfort ng buhay. Tinawag tayo ng Panginoon to surrender our life. Yan yung totoo. To sacrifice our life. At the same time, self-denial. Deny natin yung mga sarili natin sa pang-araw-araw at si Lord ang mabuhay. Yung discipleship, hindi lang po ito paniniwala na nandito lang. Okay, when we say discipleship and follower of Christ, si Lord yung teacher natin. Tayo yung mga estudyante. Hello? At kung ano yung tinuturo niya sa atin, yun ang ginagawa natin. At hindi po ito na parang yearly na pagsunod sa Diyos. Hindi naman. Araw-araw. Kaya nga daily eh. Die daily. Emphasizing yung sa salita ng Diyos kanina, take up your cross daily. Araw-araw. Kasi nga, laging araw-araw ka naman nabubuhay eh. No, handa ba natin sundin ang ating Panginoon sa pagkakataon na yan? Are you willing to carrying your cross daily? Kahit kapalit na nito yung pagiging komportable ng buhay mo. Kahit ang kapalit nito, plano ng buhay mo. Are you willing? The answer, nasa inyo po yan. It's up to you kung paano i-deal mga question na yan. Okay? Ibig sabihin ng carrying cross, mamatay tayo sa araw, sarili natin. Surrender our will sa ating Panginoon. Alam niyo si Jonas? Kung alam niyo yung kwento ni Jonas, yung kinain ng ng tilapia. Kinain ng malaking isda. Okay? At ang purpose niya, dapat, pinapapunta siya ni Lord sa Ninive. Pumunta siya sa Tarsis. Diba? To make a story short, nilagay siya ng Lord kung saan siya dapat pupunta. Tapos dumating yung time na dumating yung time na hindi ginunaw ni Lord yung Ninive. Kasi nga nagrepent yung mga tao nito. Naghalit siya. Nagalit siya. Kung maganda pag-aralan yung book ng Jonah. Kasi itong book ng Jonah na to, hindi siya natapos ng happily ever after. Putol. Kung babasahin niyo po yan, putol. Parang wala siyang ending. Nagalit lang si Jonah dahil sa ginawa ng Diyos na hindi paggunaw. Sa mga bagay na hindi ginawa, sabi ng Diyos, may karapatan ka bang magalit sa mga bagay na hindi mo naman pinaghirapan? Binigay nga lang sa'yo yan eh. Wala nga ka-effort eh. Sa nangyari sa kanya. Ito yung problema ni Jonah. Meron siyang, alam niya yung kaisipan ng Diyos, alam niya yung puso ng Diyos, pero ito yung wala sa kanya, yung surrendered will.
Kasi yung gusto niya pa rin yung sinusunod niya. Alam mo ang Diyos, kilala niya ang Diyos, ang ganda nga ng doktrina, ang ganda nga ng theology, pagkakilala niya sa Diyos eh. Pero ito yung kulang sa kanya eh. Kasi pinapupunta ka doon, alam mo nang tama yung gagawin pumunta ron. Pero bakit hindi siya pumunta doon? Alam mo yung bakit? Kasi kilala niya ang Diyos, mabait ang Diyos. Pag sinabi niya sa mga tao yun, mapapahiya siya. Nagigets nyo? Sasabihin ko sa mga tao to, magsisige, gugunawin kayo ng Diyos. Eh, hindi ginunaw ng Diyos. Self. Hindi ba siya natuwa na, thank you Lord, napakabuti mo, hindi mo ginunaw? Hindi. Pinapunta-punta mo ako rito, tapos, hindi mo pala gugunawin. Nagigets niyo po yung punto? Yung surrendered will. That's denying yourself. Okay? Suffering with Christ willingly. Gusto mo. Decision. Okay? Embrace sacrifices para sa Panginoon. Follow Him fully, no turning back. May nagbabalak pa bang tumalikod? Kung nagbabalak, ang gagawin natin? Hayaan na natin? Willingness, no turning back. Wala ka rin pupuntahan eh. Pag nag-decide kang tumalikod sa Diyos ngayon, dead end ang pupuntahan mo. Wala ka ibang choice. Hahanapin mo lang yung buhay mo, yung katanungan mo sa sarili mo na, bakit nga ba ako nilikha? Bakit nga ba ako narito ngayon? Hindi mo sasagot ng mundo yan. Tanong din nila yan. Okay? Maliwanag ba? Okay. The cause must be faced honestly. What does it mean? Yung mga consequences sa pagsunod sa ating Panginoon, dapat dinidil natin, hinaharap natin, na may katotohanan sa buhay natin. Okay? Nagbigay si Lord ng dalawang ilustrasyon. Building a tower at syempre yung labanan. Going to war. Ano sabi niyo yan? Kung mapapansin nyo, diba? Hinighlights niya yung kaisipan na dapat bago mo gawin, bago ka magkukumit, pag-iisipan mo muna. Hindi yung na-excite ka lang, sige, go tayo. Hello? Hindi ganoon. It is a warning na sa atin ng Panginoon na pag nagkukumit ka, gawin mong seryoso. Especially sa Diyos. Amen? Kasi discipleship, hindi to about emotion. Hindi kung gusto mo lang. Alam niyo ba yung pagkakaunawa natin sa word na commitment? When we say commitment, habang hindi nagbiyak ang lupa, you're committed. Pero ulan lang yan. Tumitila. Pagod lang yan. Nababawi. Gutom lang yan. Diba? Habang hindi nagbibiyak ang lupa, you are connected. You are committed. Amen? Because this is the big decision na gagawin natin sa buhay natin. Yung mag-commit sa Diyos. Kaya ang iba ayaw ng commitment eh. Discipleship requires thoughtful commitment. Okay? Kailangan pinag-iisipan mo muna. Pinagpaplanuhan mo muna yung mga bagay na yan. Dapat, ang inano rito yung about mag-build ng bahay, hindi mo pag-iisipan muna yan. Bago ka sumabak sa gera, hindi mo pag-iisipan. 20 sila, 10 lang kami. Mananalo kaya kami? Hello? Ganun sa ating paglilingkod sa Panginoon. No, yung kabayaran na to,
face natin. Totoo sa buhay natin. Hindi yung pag nawala na yung excitement sa'yo, ayoko na din. Laging ganoon. Huwag tayo sumunod base lang sa emosyon natin. Sumunod tayo base sa katotohanan nung pananampalataya natin sa Diyos. Kasi yung pagsunod sa Panginoon, lifelong commitment. Walang ayawan. Sa pagiging Kristiyano po, ito yung isang katotohanan. Walang retirement. Walang retirement. Kasi kung may retirement, yung mga 60 plus, wala na sa church. Nag-retire na rin. Diba? Pero sa pagiging anak ng Diyos, magre-retire ka na pag umuwi ka na. Actually, hindi retirement yun eh. Diba? Sent home yun ang tawag doon. Hindi ka nag-retire kasi pagdating mo doon, ganun pa rin ang gagawin mo. Sent home, bumalik ka lang. Tapos na yung mission mo rito. Tapos na yung bakbakan dito. Uwi ka na. Hello? Nagigets pa natin? Pero hindi naman ibig sabihin nito, kailangan pinag-iisipan lagi lahat ng gagawin natin para sa Panginoon. Napaka-importante po niyan na bago mo i-commit yung sarili mo, dapat alam mo kung saan ka nag-commit at kung anong possible na maging cause nung pagkukumit mo. Malinaw po? Discipleship will cost you everything. Sabi sa verse 33. Diba? Sabi doon sa verse 33, so therefore, any one of you who does not renounce all that he has cannot be my disciple. You are willing to give up everything. Mahirap yan. Lalo sa may kakayanan. Are you willing to give up everything para sa Panginoon? Possession. Position. Pagiging komportable mo. Pero pinakamahirap talaga yung mga pangarap sa buhay. Ang hirap ibigay sa Diyos. Kasi inisip nyo kagad, pinaunawa sa atin ng mundo na pag ito ang pinuntahan mo, aalwan ang buhay mo. Pero hindi nila alam, pagka naka-Kristo ka, mas maalwan ang buhay mo. Ayun ang totoo doon. Kasi hindi ka nakikipagkumpara sa ibang tao sa nangyayari sa buhay mo. Ano naman kung nandun sila? Ano naman kung mataas? Hindi naman naglilinis. Akala niyo ba okay yung napakalaking mansyon? Siguro sa kanila. Pero ikaw, hindi ko nanasain yung napakalaking mansyon. Walang maglilinis. Mamamaho ang bahay. Hello? Diba? Pag na-Kristo ka, satisfy ka eh. Kung anong meron ka. Ito ba yun? Satisfy ba tayo pag na-Kristo tayo? Ayun yung magandang kaloob sa atin ng Diyos. Nauunawaan natin yung mga bagay sa mundo na hindi ko kailangan ariin ang buong Pilipinas para makailangan. Wala rin. Isang kaprasong lupa lang bibigay sa akin. Minsan nga, hindi pa lupa. Espasyo lang. Diba? Willing ba tayo? Magsabi kay Lord, yes Lord. Lahat ng akin sa'yo. Oh. Willing ba tayo? Lord, lahat ng akin sa'yo. Yung asawa ko sa'yo to. Yung anak ko sa'yo to. Diba? Yan yung isip ni Job. Diba? The Lord nung bigay, si Lord ang kukuha. Diba? Purihin ang Diyos. Kaya wala naman tayong magagawa. Yun yung katotohanan. Pagka si Lord ang nagbigay, si Lord ang pwedeng kumuha. Amen? Malapit na po, huwag kayong mag-alala. Pero Kuya Preach. Next slide po. Ayun, discipleship
demands endurance. Hindi lang basta emosyon. Okay? Kapag sinimulan natin, tatapusin natin. Hello? Alam yung bakit? Sinimulan mo na eh. Kung tumigil ka pa, sayang yung nasimulan mo. Nagigets niyo po? Sayang yung nasimulan mo. Sayang yung mga tao na inilapit mo sa Diyos tapos ikaw tumigil. Sayang yung mga na-encourage mo tapos ikaw tumigil. Actually, nangyayari po yan. Kaya nga hindi base sa emosyon eh. It's about commitment. Sayang yung effort natin. Nasimulan mo na eh. Tapusin natin. Okay? Face the reality. Lagi niyong titingnan yung sarili niyan. Harapin niyo yung totoo. Kahit masakit, sige lang. Ayun ang totoo eh. Kasi yung pagsunod sa Panginoon, kabahat hanggang dulo, tayo, hindi naman tumaikling lakarin lang eh. Araw-araw talaga pinapatay ang sarili. It is a long race. Kung saan lahat tayo ay mga mananakbo. Lahat tayo tumatakbo sa buhay natin na to. Kaya kailangan maging totoo tayo. Especially sarili mo. Sarili mo na nga lang yan, dadayain mo pa. Sino pa magiging totoo sa'yo? Kung sarili mo, dinadaya mo. We must true, especially paglingkod sa Panginoon, sarili natin. Amen? Amen? Yeah. Think before you follow. Before we follow. Huwag nating madaliin yung lahat ng bagay. Hindi na dadaan yan sa madalian. Tandaan natin yan. Hello? Pag-usapan natin nakaraan, tinanim ngayon, tumubo agad. Hindi, matagal yan. Kaya long patience para sa mga kasama mo. Amen? Be ready to surrender all. Huwag ko na mag-hold back pa sa ating Panginoon. And commit for life. For life. Mag-commit tayo habang buhay sa ating Panginoon. Sabi ng Biblia, dumarating yung time ng pagsasama-sama, dumarating yung time ng paghihiwalay. Pagtatanim at pagbubunot ng tanim. So, lahat yon mga bagay sa mundo, laging merong ending dito. Okay? Kaya kahit saan tayo mapunta, kaya iniinsist sa atin, maging disipulo, hindi lang basta tagasunod ni Kristo, hindi lang basta crowd, kundi disciple who is committed. Kasi ito seryosong bagay. Hindi ka lang umaattend Sunday. Ba? We are representing Christ kung saan nga tayo naroon sa buhay natin na to. Kaya napaka-importante maunawaan natin yan. Pagiging disipulo ng Panginoon is a lifelong process and commitment. Amen? Ayan. And for our practical application, ito tingnan nyo po. Evaluate natin yung sarili natin. Ano ba talaga yung priority ko sa buhay ko? Pag dumaan natin yung bagay na to, ano ba talagang unang naiisip ko? Is the Lord? Or is it mine? Myself. Evaluate natin sarili natin. Ayan ang magagawa nating maganda. Okay? Sunod, live and love with sacrifices. Hindi siya madali, pero we must practice it. Deny ourselves daily. Pagpalit natin yung mga bagay na maganda doon sa mas lalong maganda. Okay? The good doon sa essential. Okay? Especially para yung pagmimisyon pagdating sa Panginoon, which is discipleship. Kung bakit natin sinasabi ito, ito yung tatakbuhin ng mga topic na natin. No? The next, make intentional commitment. Kung bakit intentional commitment? Because it is us, not them.
Okay? Bakit sinabing intentional commitment? Hindi dahil sa sinasabi niya lang, gagawin mo. Kailangan meron kang sariling connection sa Diyos. Rooted ka sa salita ng Diyos. Diba? Sumali ka dun sa care group. Kung wala ang care group tayo. Huwag natin nasain na attend lang tayo ng church. Just try to engage. Mag-involve tayo sa church. Amen? Amen? At sabi sa 34 kanina, ito na. Be a salty Christian. Sabi mo sa katabi mo, be a salty Christian. Ano ibig sabihin nito? Ha? Kasi sabi sa salita ng Diyos, sabi diyan kanina, sa 34, salt is good. But if salt has lost its taste, ano ba bang pakinabang nito? Paano ba maibabalik? Amen? Be a salty Christian na yung life mo nagmamatter. Yung life mo nag-i-influence ng tao na manumbalik sa Diyos, na mag-commit sa Diyos especially. Na ang buhay mo, yung pagkukumit mo sa Diyos ay isang tanda na ikaw ay Kristiyano, na ikay tagasunod ni Kristo doon sa eskwelahan mo, doon sa trabaho mo, doon sa office mo, doon sa pamilya mo. Dapat tandaan sa tayong tanda ng pagiging disipulo ni Kristo. Amen? Hello? Yung pagsunod po sa ating Panginoon sa Kristo, sabi ko kanina, it's a great decision sa ating buhay. Kahit na medyo masakit, bilang mga tao na gusto ng komportabling buhay, at gusto mo kung ikaw nagkokontrol ng buhay mo. Pero, when nakilala natin ang ating Panginoon ng lubusan, mauunawaan natin yung mga bagay na to, na ang Diyos pala ay karapat-dapat sa lahat ng bagay na to. Hindi lang pa natin nakikita yan. Pag nakita natin yun, masasabi natin, yes, Lord, lahat to sa'yo. Amen? Amen? The path of discipleship is not always easy, but it leads us to eternal joy. Lagi naman. Okay? Hindi biro, pero yung kagalakan na binibigay sa atin ng Diyos at yung pagbibigay ng kahulugan sa buhay natin bilang mga tao. Yun yung hinahanap natin. Ano ba talaga yung kahulugan ng buhay ko? Nagmamatter ba yung buhay ko? Ano bang significance dito sa mundo? Ano bang meaning ng buhay ko? Diyan po yan makikilala sa discipleship. Hello? Amen? Diyan makikilala yan. Pag-aralan natin yan. Don't be just a part of a crowd or the attender in the church, but be a disciple. What kind of a disciple? What kind of a disciple? A true disciple. Tandaan natin yan, ha? A true disciple. So, yun yung binanggit sa salita ng Diyos. Okay? Kaya sa panahon natin ngayon, kung medyo nanghihina tayo, takot, doon sa mga pag-aralan natin kanina, tandaan natin, si Lord, hindi naman yung tumatawag ng mga perpektong tao. Gusto ng Lord yung mga willing sumunod sa Kanya. Ano magagawin ko sa perfect, hindi naman napapasunod. Eh, doon ako sa willing sumunod. Di ba? Mas okay yung willing sumunod kaysa yung magaling lang pero ayaw naman sumunod. Okay? Kasi dito, sa willing sumunod, may productivity. Dito, wala. Stagnant. Amen? Kaya, at si Lord nagbibigay naman talaga ng lakas dun sa mga umuoo sa Kanya. Ikaw na si Lord. Ikaw na at si Lord ang mag-usap pagdating sa bagay na yan. Are you willing to commit ourselves? Okay? Hindi biro ang paglakad sa Panginoon. Pero ito ang promise ng Panginoon. Panghawakan nating lahat. Philippians 1:6. And I am sure of this, that He who began a good work in you will bring it into completion at the day of Jesus Christ. Diba ang sarap? Yung nagsimula sa'yo, tatapusin niya yan. Yung mga bagay na yan. Ang Lord, hindi intro boys o intro girls lang. Okay? Hanggang dulo, sasamahan ka niya. Hello? Hello? Amen? Amen? Are you willing to commit sa ating Panginoon?
Because the true discipleship requires what? Full surrender, daily sacrifice, and lasting commitment. Full surrender, tandaan natin yan. And daily sacrifices and lasting commitment. Try to think of this one. Pagbulay-bulayan natin yan, sarili natin. That's the true disciple means. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. To God be all the glory.